ibang level lang. Iba-ibang sitwasyon lang ang kaya natin, ang pinagdadaanan natin. Maaaring iba yung sitwasyon pinagdadaanan ni Robbie kaysa sa pinagdadaanan ni Ate Maria, kaysa sa pinagdadaanan ni Ate Rima. Iba-iba po yan. Na hindi natin pwedeng ba't ako? Ito yung nararanasan ko. Ba't ikaw mo nararanasan yan? May iba-ibang level po ng pagsubok na pinagdadaanan natin at kailangan natin pagdaanan kasi gagawin ng Diyos na magiging maayos din in timing, in God's time. So sabi po, if you will allow me, sabi nga po, okay, hindi tayo ligtas doon sa mga mabibigat na pagsubok. No? Hindi tayo ligtas doon sa buhay na walang pagsubok. Sabi nga hindi naman pagiging Kristiyano is not hindi ito bed of roses. Hindi pinangako ng Diyos na hindi mo pagdadaanan ng mga pagsubok sa buhay. Kasi yung iba parang sinasabi nila, uy, pag naging born again ka, higa ka sa pera, higa ka sa ganito. Hindi po. Makikibahagi tayo doon sa naranasan po ni Kristo. At ang maganda lamang po, meron po tayong mga panghahawakan. Pwedeng panghawakan na pangako. Ano mga pagsubok na nangyayari sa atin, ito ay huwag kayong nalungkot kasi may tayo. Sabi nga, gusto natin na parang pag natin, nawawala na tayo ng pag-asa, nawawala ng sigla, nawawala ng hope. Pero, sabi nga, sa Isaiah 40:31, makipagbukas po kayo sa akin sa Isaiah 40:31, nang sabi po dito, okay, sabi ko dito, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Kaya lilipad silang tulad ng agila, ng mga agila. Okay, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. So, may pagkakataon, di ba? Yung our hearts are breaking, yung lakas natin parang nawawala, di ba? Sabi nga pero kung tayo patuloy na magtitiwala kay Yahweh, tingnan natin ito, binasa natin. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay sino ba itong nagtitiwala kay Yahweh? Di ba? Ang bawat isa sa atin ay dapat na magtiwala kay Yahweh. Kasi kung sa tao tayo magtitiwala, limited lang din ang kayang ibigay sa atin ng tao, right? Limited lang yung kayang extend ng help ng tao. Pero kay Yahweh, sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinaglilingkuran na Diyos, siya ay limitless. Di po ba? Nag-agree po ba kayo? Sabi dito, yung mga tao nagtitiwala kay Yahweh, anong mangyayari? Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. So, ito yung pinapangako sa atin ng Lord na kung tayo magtitiwala sa Kanya, marirenew yung ating strength na hanggang sa lumipad tayo katulad na agila. Yung soar high. Yung soar high, magkakaroon pa tayo ng literal na bakbak. Hindi po. Yung pagpatuloy tayo nagtitiwala kay Yahweh, kahit na nandyan yung mga pagsubok na yan, yung ating spiritual life, di ba? Kasi nga, di ba? Wala naman tayo magagawa kung tayo lang, di ba? Pero pag si Lord, kaya niya tayo, sabi, lilipad tulad ng mga agila.
na yung sabihin, kaya ng Lord na palakasin tayo, bigyan niya tayo ng panibagong lakas upang hindi tayo manghina, upang hindi tayo mapagod. Parang masabi natin na, Lord, ayoko na. Lord, suko na ako. Ayoko na, gusto ko na i-end ang life na ito kasi ayoko na. Hirap na ako. The Lord, wala na. Sinasabi natin na, Lord, hirap na ako. The more na nagmamanifest ito sa atin. Di ba? Naniniwala po ba kayo? Whatever comes out from our mouth, from our lips, yun yung nangyayari. Kasi bakit nag-manifest po sa atin? Pero kung lalabas sa ating mga labi pala, ay itong mga pangako ng Diyos. Katulad ng sa Isaiah 40:31, sabi mo, Lord, sinabi mo sa iyong salita na kung sino mo magtitiwala sa iyo, ay muli mong palalakasin, muli mong masisiglahin. Lord, nilipad ako katulad ng agila, lalakad ako ng lalakad at hindi ako mamagbago. And then God will restore everything. God will restore you. Bibigyan ka ng lakas kasi bakit? Kahit na-down ka, kahit may problema ka, kahit may pagsubok ka pinagdaraanan, kung ang tingin mo naman ay nasa Diyos, you will never go wrong. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Because God is true to His promises. Panghawakan lang po natin yung ating yung salita ng Diyos sa atin. Sabi nga po, merong isang kwento ng isang tao na siya ay nagsasabi ng, Lord, ayoko na. Lord, puro na lang problema, babalik na lang ako sa dati kong reliyon. Lord, bakit yung sa dating reliyon ko, pinagpapala mo ako, pero bakit kung nakilala kita, di mo wala ng pagpapala. Parang ang pagpapala sa akin ay hirap. Ang hirap na dumating. Ito po ay isang ng kaaway, isang taktika ng kaaway para tayo ay biglangin. Okay? Hindi man natin makuha yung riches of the world. Even si Jesus, di ba? Matatandaan niyo po, nung siya ay nag-fasting ng 40 days. After niya mag-fasting, di ba, tinukso siya ni Satanas. Di ba? Kung nagiging si Jesus, di ba? Saan na kaya tayo ngayon? Diba? Pero si Jesus ay, dahil malakas siya, siya ay anak ng Diyos, hindi siya nag-give in sa panglilinlang ni Satan. Si Satan, he can offer us the world. He can offer us the world. Sambahin mo lang ako. Alam niyo pa nakakalungkot, itong week na to, meron akong nakita na isang parang video. Di ba meron tayong Jesus is Lord, or nakanta na itinataas natin si Jesus. Itong kantang to, sabi niya, Satan is Lord. Satan is Lord. Imagine niyo po, yung ginagawa ni Satanas ngayon, dinidisig niya na yung world. Kaya po yung mga may problema na nagsisuicide, bakit po kaya? Kaya kasi, maaaring iba yung narinig nilang boses. Yung nandun ka na sa end ng rope mo, pero, narinig mo yung bagay na negative. Puro negative, tapos nag-iisa ka, wala kang kasama. Yun ang danger ko doon. No, wala nag-encourage sa'yo, kung hindi ka pumupunta ng church, kung hindi ka na lumalapit sa Panginoon, si Satan ang lalapit sa'yo. Before you know it, mag-ihit ka na sa gusto niya ipagawasan. Naalala niyo po yung friend ko na sinasabi ko na namatayan na ito. Ngayon po ito ko say 40 days niya. So,
every night nag-uusap kami. Sinasabi niya sa akin how painful it is. So every night na nag-uusap kami, nararamdaman ko yung bigat. Natutuwid na, Lord, ano pa yung sasabihin ko dito na, Lord? Dumarating ako sa time na minsan iniiwasan ko siyang sagutin muna. Kasi bakit? Kailangan kong mag-recharge. Kailangan ko lang magtanong sa Lord, ano yung sasabihin ko. Kasi pag binigyan ko siya ng word of encouragement, ang ibabato niya sa akin, bakit si Lord? Nag-iisa nga lang kaligayahan kung kinuha niya. Bakit si Lord? Ganito, ganyan, ganyan. Bakit ginawa sa akin ng Lord? Wala naman akong ginagawang masama. So, kung ikaw yung makakausap ng tao yun, what will you say? Diba? Ano mo yung sasabihin ko? Dumarating ako sa point na, Lord, ano yung word na sasabihin ko? Last 2 days ago, kasi sinabi niya, sinisisi niya yung sarili niya. His son is 26 years old. Alam ng mga heart failure, may gamot, na pinag-check up. So sabi niya, pagkukulang ko talaga hindi ko na-monitor yung anak ko, hindi ko ganyan. Hindi talaga ako naging mabuting ina. Sabi ko, ate, kilala kita mula nung maliit pa yung anak mo hanggang sa lumaki siya, kung paano mo siya inalaga. And then, sabi ko, Lord, ano man? Alam mo, pinaalala sa akin ng Lord, the child is not a child anymore. He is 26 years old. He is responsible for himself. Yes, naiiwan siya sa bahay. Sabi niya, kung hindi siguro ako pumasok that day, sana buhay pa yung anak ko. Sabi ko, ate, hindi. Kasi kung hindi yan yung timing ng Lord, maaaring sa ibang pagkakataon, kung hindi nangyari sa kanya na doon siya sa bahay mamatay, maaaring sa ibang pagkakataon siya mamatay. Pasalamat ka, hindi siya na-aksidente. Kasi yun na yung timetable ng Lord sa kanya. Dumarating kami sa ganon, na huwag ka nang malungkot, alam ko masakit. Maaaring sabihin niya, hindi ka naman nagkaanak hindi mo mararamdaman, hindi mo maranasan kasi. Masasabi mo lang yan kasi hindi mo naranasan maging nanay. Pero yung sinasabi ng Lord na there is time for everything in season. Diba? Merong joy, merong grief, merong hope sa Panginoon, diba? So sabi ko, daanan mo lang yan, te. Daanan mo lang. Yung mga problema natin, dinadaanan lang natin. At dapat natin daanan lang yan. Huwag natin tambayan. Kasi pag tinambayan natin, that's the time ng enemy, kakainin tayo. Kasi tumambay kayo. Diba? Lahat tayo may problema. Lahat tayo may pinagdaraanan. Pero yung pinagdaraanan na yan, daanan lang natin because si Lord, darating yung time. Makakarating tayo dun sa dulo kung saan nakukuha natin yung promise ni God. Diba? So itong tao ito, nung time na remember ko, nung time na magkakasama po kami, inaano namin siya, mag-church ka. Lumapit ka sa Lord, mag-church kayong mag-ina. So parang inaano, nire-refuse niya. Ngayon, wala na yung anak niya. May regret siya na hindi sila nag-church, hindi niya nailapit sa Panginoon ng anak niya. Ngayon, ang gusto niyang gawin, humahanap siya ng church ngayon kung sinong kukup sa kanya. Gusto niya na makapunta na siya ay paglumuhod sa church. Sabi niya, even nga sa Catholic Church, pumupunta siya para lang lumuhod na tumiyak. Kasi bakit? Sa Davao daw, yung mga church doon, Sunday lang. Ang mga Christian churches, Sunday lang bukas. So kahit gustuin mo niyang pumunta sa church, wala siyang mapuntahan ng church. Kasi bakit? Sarado. Kasi nga, di ba, mostly, mga nagre-rent, mga ganyan. So, meron nagdi-disciple sa kanya, pero wala namang church talaga pupuntahan. E di sabi ko, kung nandito ka lang sa Marikina, pwede ka sa church kahit gumulong ka pa, wala puntang ka. Di ba, kung nandito ka lang, sabi ko gano'n,
Merong church na tatanggap, merong church na mag-aakay sa'yo. Pero malayo malayo. So, makita natin, no, kapag may problema ka, ang only thing na kailangan nating ma-realize, hindi natin kayang resolvahin yung problema. Yung sitwasyon natin, hindi natin kaya lagyan ng solusyon. Pero si God lang ang makakapagbigay sa atin ng solusyon. Paano? I-claim natin yung mga promises ng Lord, katulad ng binasa natin sa Isaiah 40:31, na kapag nagtiwala ka sa Diyos, lalakas ka, diba? Lalakas ka, na parang lilipad ka, sisigla ka. Once na nagtiwala ka kay Yahweh, parang kang magiging agila, na lilipad, magsasoar high ka, kahit na merong ingay dyan, hindi ka maaabala. Kasi bakit si Lord yung iyong main focus. Then, yung promises ng Lord sa Luke chapter 1:37, sabi niya, sapagkat walang anong bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos. So, mag-question ka pa ba? Ito na yung proof na yung word ng God. Sabi niya, sa Diyos wala. Walang imposible. Sa atin ay, kung ano, what is impossible to man is possible with God. Kasi kaya niyang gawin ang lahat. Walang imposible. Sabihin mo sa katabi mo, ano man ang pinagdaraanan mo, ano man ang meron sa'yo ngayon, walang imposible sa Diyos. Diba? Kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin ko, kahirap ng buhay, walang imposible. Kanino? Sige ba? Walang imposible sa ating Diyos. Ano ba yung pangako ng Lord sa atin na kailangan natin panghawakan? Even sa lahat sa bawat araw at oras ng buhay mo. Sa Hebrews 13:5-6, sabi dito, huwag kayo magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya kung tamang nating masasabi, kung sabi doon, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Ano itong sabi doon? Hindi kita iiwan o pababayaan man. Ako sa verse 6, ang Diyos ang tumutulong sa atin. Diba? Ang Diyos ang kasama natin. Ano ang nagagawa ng tao sa atin? Ang tao, hawak din ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao. Kaya wala magagawa ang sino man sa atin. Sabi nga, if God is for us, who can be against us? May mga promises tayo na dapat panghawakan natin. Marami. Mula Genesis to Revelation, merong promise ang Lord. Meron din pagtukod. Di ba sabi nga, ang salita ng Diyos, two-edged sword yan. Magkabilang na rin na sa atin ay ano? Tumutusok. Magkabilang na rin na sa atin ay tuturo. Diba? Habang sinasabi ko to, natuturuan din ako. At habang kayo nakikinig, nalalaman din natin. Ano yung mga pangako ng Diyos? So, sinabi niya na sabi niya, the Lord is our shepherd. We shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. As He restores my soul. Sabi niya, kahit na dumaan man ako sa madaling kalibis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo. Ang tungkod mo at pamalo ay siyang aking gabay at sanggalang
they comfort me. So, yung promises ng Lord na yun, di ba? Sabi niya, you prepare, sabi sa Psalm 23, di ba? You prepare a table for me in the presence of my enemy. Darating pala tayo sa ganun, no? Na maraming pumuputya sa'yo. Pero darating, kapag ikaw'y nanatili sa presensya ng Lord, darating tayo sa pagkakataon na ipapakita ng Diyos yung pagpapala sa harap ng mga pumuputya sa'yo. Kapag ang puso mo at ang isip mo at ang buong kaluluwa mo ay nakapokus sa Lord, sabi niyo, my cup over, umaapaw yung saro, di ba? Yung saro natin ay upaapawin ng Lord. Kasi ganun siya kabuti sa ating buhay. Pangit ba na tingin mo sa paligid mo? Hindi siya sa katabi mo, ha? Kung madilim man ang tingin mo sa paligid mo dahil punong-puno ng mga struggles, na punong-puno ng anumang mga bagay na alalahanin. Pero sabi na Philippians 4, do not be anxious. Diba? Do not be anxious. But in prayer and petition, present your request to God. Diba? Do not be anxious about anything in this world. Mahirap kunin. Diba? Pag tayo lang. Pero sa Lord, hindi imposible. Si Lord na binibigay niya sa atin yung dapat na para sa atin. Hindi niya ibinibigay yung hindi naman para sa atin. Meron akong isang narinig. Sabi niya, alam mo na yung gito ko sa kapitbahay ko. Kasi siya, parang every week, lagi siyang may bagong sasakyan. Diba? Parang papalit-palit na sasakyan. Sana ako din ganun. Okay? Ito na, tanong. Marunong ka ba mag-drive? Kung hindi ka marunong mag-drive, bibigyan ka ba ng Diyos ng sasakyan? Diba? Kasi kami, alam ng Lord, kung bibigyan kayo ng sasakyan na hindi ka marunong mag-drive, ikakapahamak ko yun. Hello? Diba? Kakapahamak mo eh. Lord, gusto ka ng aeroplano. Eh, paano ka magpapalipad ng aeroplano? Hindi ka naman piloto. Diba? Ang binibigay sa atin ng Lord, yung kaya natin, yung alam natin. Sabi nga, diba, God is giving us yung ability. No? Yung ability na alam niyang tayo yung kaya natin gawin. Hindi yung parang, wala ka palang maralo ka sa katotohanan. Diba? Kasi baka alam ng Diyos, iniisip mo palang, dinidream mo palang, binivision mo palang, maaaring alam gawin, magkaroon ka ng sitwasyon. Alam ng Lord yung ating past, yung present, at yung future natin. Nasa tiyan pa lang tayo ng ating nanay, nasa tiyan pa lang tayo ng ating nanay, alam niya na magiging Rima ang pangalan ni Ate Rima, na ang mapapangasawa niya ay si Kuya Joel, na siya ay mag-church dito sa Genova, na siya ay magiging isa sa part ng elders ng church dito. Alam niya na. Diba? So, parang, do we need to question yung, Lord, bakit ang ganito? Bakit sila, parang kung nangyari ba siya? Okay, bakit naman parang lagi na lang sila yung pinagpapala mo? Bakit ako hindi? Mga kapatid, wag po tayo maingit kasi yung ingit po hindi yan mula sa Lord. Kung nakikita pa natin pinagpapala si Sister Mary, dahil 4th floor na po yung kanyang bahay, wag po kayo maingit. Kasi bakit? Bago po niya narating yung 4th floor na yun, bago po nila naipatayo yung 4th floor na yun, sobra-sobra po yung kanilang mga pinagdaanan na hindi natin alam. Inalaw ng Lord na maipatayo yung 4th floor na yun kasi bakit? Naglagpasan nila yung mga
pinagdaanan nila nung bago maitayo yung court na yun. Hindi natin alam kung ano yung mga pinagdaanan nila. Sa mga siguro alam nila. Diba? Pero yung day to day, tama ba ako, Ate Irene? Diba? Yung day to day na habang ginagapang nila yung tahanan nila, hindi natin alam what is happening. Ano yung mga pagsubok na kanilang kinaharap. Kaya kung may pagsubok tayo, harapin natin. Kasama natin ang Diyos. Sabi nga, di ba? Kasama natin ang Diyos. Di ako, worship din tulong. Di ako matatakot. Di ako mababalis ako. Kasama natin ang Diyos. So, ito na shows na kahit kailan hindi tayo iniwanan ng Lord. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Sabi niya sa Jeremiah 29:11. Ito na naman tayo. Lagi kong kinukulto every time na sabi niya, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, doon pa lang sa for I know, alam na natin, diba? Doon pa lang sa first 3 words na yun, for I know, sino yung nagsasabi nito? Ang Lord, ang Diyos. Sabihin niya nga, ang Diyos. Sabihin niya nga, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, and not to harm you, plans to give you hope, and a future. Diba? So, dun pa lang, may plano ang Diyos para sa atin. Kaya kung hindi ba natin, kung gusto mo yung part, pinapangarap mo, di binibisyon mo rin, dinitri mo na ninihingi mo rin sa panalangin, yung 4th floor, yung bahay na hanggang 4th floor, katulad nung sa kina Ate Irene, tanong ko, handa ka bang harapin yung mga pagsubok na hinarap nila bago nila magpatayo yung bahay na yun? Ano po masasabi nyo? Handa mo ba kayo? Fort Love yun eh. Diba? Kahit magtigi-tigisa kayong floor ng pamilya mo, pwede. No? Pero handa ka bang suguri o harapin yung mga pinagdaanan nila bago nila marating yung bahay na may konti? Hindi natin alam, pero hanggang ngayon, meron pa rin sinusunod. Tama lang po. Meron pa rin silang kinakaharap, hindi pa tapos yung kanilang kinakaharap. Pero, the thing is, nakita nila yung faithfulness ng Lord na tayo, may dapat na maitayo na pinapangarap nila at pinapanalangin nila. So, ano pala po yung dapat natin gawin? If we have a desire na mangyari sa buhay natin, una, yan o, Lord, ito yung desire ng puso ko. Ito yung gusto ko, pero Lord, thy will be done. Pero Lord, talaga ito yung nasa puso ko. And then, alam ng Lord yung nasa puso mo. Alam ng Lord kung saan mo gagamitin yung pinapag-pray mo. Alam ng Lord kung ano yung meron dyan sa puso mo. Okay? Then, you go to the Word. Panghawakan mo yung mga salita ng Diyos na ibinibigay niya sa iyo. Sa atin, meron tayong mga life verses. Tama ba? May mga salita tayo na inaangkin natin, akin to. Di ba? Pag nagbasa tayo ng Bible, huwag natin, ay ito, para to kay Robby. Hindi, pag nagbasa po tayo ng Bible at nagrema sa atin yung Word, huwag natin isipin yung makilala natin kasi the Lord is speaking to you
then, you pray for it. And then kung may pagsubok man, hindi natin dapat na, ay ayoko na, ang hirap pa na, ayoko na, retreat na ako. Ang isang sundalo ng Diyos, ang isang sundalo, yung literal na sundalo, saan si Kuya George? Yung literal na sundalo, di ba? Lalo daw, nasusugatan, lalo, tumatapang. So kapag may pagsubok tayo, kinakaharap, mas lalo tayo dapat na maging matapang na harapin ito. Tingnan niyo si Job, di ba? Grabe yung nangyari sa buhay niya, pero hindi siya sumuko. Along the way, habang pinagdaraanan niya yung sakit, yung physical na sakit na kanyang naranasan dahil sa mga bukol na yun, marami siya natanggap na mga payo, marami siya natanggap na mga pag-alipusta, pero he never gave up. Ang sabi ng kanyang asawa, sumpain mo na yung Diyos ko. Pero si Job, nanatili siya nakahawak sa salita ng Diyos. Tayo, ganun din dapat. Hawakan natin yung binigay na salita sa atin kung ano man yan. Imposibleng wala. Meron at meron tayong ibinibigay, meron at ibinibigay sa atin ang Diyos. Hawakan natin yan. Lord, ito yung dala-dala ko. Lord, ito yung sinabi mo. Lord, sinabi mo sa akin, hindi mo ako iyon na pababayaan man. Lord, hindi ako matatakot kasi ikaw yung tumutulong sa akin. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Di ba? Ano pa? And then, huwag kang titigil sa pananalangin. Lord, kung ito ay kalooban mo, you will make it happen. Sabi sa Isaiah 16 verse 22, I, the Lord, will make it happen sa tamang panahon na itinakda niya para sa iyo. Sa kanila, at ilang taon po ninyong binulong yung bahay? Ilang taon? Ha? 8 years? Tama ba? 8 years. So, sa 8 years na yun, tama ba? Kung sa 8 years na yun, yung mga pagsubok na, ganun katagal mo, hindi siya 1 week. Diba? Pero si Lord nag-provide naman eh. Sabi nga, meron din ako na panood, sabi ng isang Christian, alam mo, kung bakit hanggang ngayon hindi mo ko natatanggap yung blessing mo, hinihingi mo sa iyo. Kasi, hindi pa tayo. Hindi ka pa handang tanggapin yung blessing na yun. Sabihin pala, yung si Lord na nakahandang blessing, pero tayo, kailangan ihanda niya para matanggap natin yung pagkakala. Hindi lang basta yung puhos ng Lord na hindi ka handa kasi baka mamaya yung pagpapala na yun magamit mo sa hindi maganda pagkakataon, hindi sa magandang bagay o hindi sa magandang tulungan po ako sa word. Hindi sa magandang paraan. Yun, thank you, Mati. Ayun. Baka magamit mo yun kapag dumating yung pagpapala na yun na hindi ka prepared, baka mamaya masyado ka ma-overwhelmed, makalimutan mo siya. That's yun yung pala, na every time si Lord mag-prepare ng pagpapala for us, prepare din pala tayo kasi. Diba? Diba? Ihahanda pala tayo. So, kailangan ba natin malungkot? Kailangan ba natin matakot? Okay. Ang gawin natin while waiting for the blessing, while waiting doon sa inihanda ng Lord sa atin. Pray. Believe. Don't stop believing sa Lord. Kahit nasabihin mo ang layo-layo na ng possibilities na matupad yung dinisire mo. Yung plano ng Lord, hindi mo makita. Hindi talaga natin makikita kasi siya lang yung nakakaalam kung ano yung plano ng Diyos. Yung mga plano na hindi, ikaw kabuti natin at hindi natin ikakasama.
ikakatahan niya. Now, I'd like to share you this song na ginawa ko personally. Kapag ikaw pala ay nasa time na ikaw ay nasa low point ng iyong buhay, wala ka ibang dapat gawin kundi mag-pray, magtiwala, at mag-worship sila. Meron po akong isang kanta na naisulat. Gusto ko po itong ibigay, para papurihan po yung Lord. Pero, hindi mo siya buo, pero yung part lang po. Hiningi ko po sa Lord ng aming kabubuhan. Ang title po ng song na to is Palagi. Hindi yung palagi na narinig natin. Sabi po ng song na to, sa aking palagi, palaging nariyan para sa akin, nangakong di mababayaan o iiwan ba, sa'yo ko'y magtitiwala, sa'yo ko'y sasamba, pagkat sa'yo'y walang imposible, lahat ay kayo. Ano mang sitwasyon, ano mang problema ay kakayanin, pagkat ikaw, Jesus, ang aking palagi, palagi, ikaw, Jesus, ang palagi. So sa Lord, tandaan po natin, si Jesus yung palagi natin. Palaging nariyan, palaging nangako na hindi tayo iwanan o pamawalaan. There's still hope sa kabila ng sitwasyon na meron ka sa buhay. There is hope sa kabila ng problemang pinagdaraanan natin. There is hope sa mga sitwasyon, sa mga pagsubok na meron po tayo ngayon. Hindi ko man alam kung ano-ano ito, kung ano yung level ng pagsubok na dinadaanan nyo. Pag narinig nyo rin po siguro yung pagsubok na meron sa pamilya ko, maaaring tanungin mo rin, paano mo kinakayang tumayo? So, basta ang masasabi ko lang, iiwanan ko lang po sa inyo, huwag nating hayaan na yung sitwasyon na meron tayo ngayon, huwag nating hayaan na yung problema, pagsubok, pagkakataon na meron tayo ngayon ay maging hadlang para hindi tayo lumapit sa Lord. And siya'y nangako, I will never leave you nor forsake you. Si Jesus ang ating palaging nariyan para sa atin. Let's stand up. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Father, sa oras po ito, kami po'y lumalapit, kami po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan. Sa mga pagkakataon, Lord, na sinusubok kami, nakakaramdam kami ng pagsubok, nakakaramdam kami ng problema, nakakaramdam kami na gusto namin sumuko sa buhay namin. Patawarin mo kami, Lord, kung ang church ay nagiging arason namin para hindi na sumamba sa iyo, Lord. Sinasabi namin, ano bang klaseng buhay ito? Bakit puro na lang problema? Ayoko na mag-church. Ayoko na maglingkod sa iyo, Lord. Kasi, lagi na lang problema yung natatanggap ko eh. Lagi na lang pagsubok. Wala nang pagpapala. Wala nang blessing. Puro na lang pagsubok. Kailan pa ba ito makataas, Lord? Sa oras mo ito, kung nasambit mo yan, kung sino ka man na nakapagsalita ng ganito, Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa iyo. Natinignan namin ang aming Diyos na napakaliit na. Pero
katunayan, ang Diyos namin ay napalakalaki. Mas malaki pa sa problemang aming dinaraanan. But Lord, we thank you dahil lagi ka nandyan, ibinabalik mo kami doon sa dapat naming tayuan, binabalik mo kami doon sa mga dapat naming panghawakan, Panginoon. Hindi aksidente, Lord, na narinig namin ang salita ito. Because, Lord, we believe that it is you who is talking to us, Panginoon. That whatever situation we are in right now, in our low point of our lives, Lord, hindi kami dapat sumuko dahil ikaw ay palaging nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, dalangin ko ang bawat isa ay bigyan mo ng kapayapaan. Yung kapayapaan, Lord, na tanging ikaw lamang makapagbibigay na maaaring tumupog doon sa mga alalahanin na meron po kami sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for the life that you have given us. Napakamahal ng ibinayad mo sa aming buhay. Ito yung dugo ng aming Panginoon Jesus. Kaya wala sino man sa amin ang may karapatan alisin ang buhay na ito. Walang sino man sa amin ang may karapatan magsabi na wala kang ginagawa sa buhay mo. Na puro problema na lang na binibigay mo sa amin, Lord, hindi po. Kinakansel namin ang every negative utterances na lumalabas sa aming mga labi, Panginoon. Yung nagiging laman ng puso namin, Lord. Patawad po. And we pray kasi wala sa araw na ito ang tanging lalabas lamang sa aming mga labi. Ang magiging laman ng aming puso ay yung mga salita, Lord, makakapag-enlighten sa amin, makakapag-encourage sa amin at magpapaalala sa amin na dapat kami magpatuloy hanggang sa matapos ang labi na ito, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na narito ngayon. We pray na yakapin mo po kami sa oras na ito. Yakapin mo kami, Lord, paalala mo sa amin kung gaano mo kami kamahal. Salamat po, Lord. Ito ang aming dalangin. In the most precious name of Jesus, we pray. Amen. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat.